May inspiration behind it? Dun sa... Di mo ba nadarama? Ano po, siguro... Naisip ko rin yung mga dating nakaraan, tsaka sa kaibigan ko rin po yung mga nangyayari. So, exes. Siguro po, ganun po. Kasi pag umusulat po ako ng kanta, ko pong, ang pinagbabasihan ko po yung kunwari, mga kaibigan ko po, mga nangyari sa akin, kasi minsan may napanood po ako. Pero yung sa di mo ba nadarama, may pagkakataon din po sa akin. Dati po yun. Yeah. So right now, you're single? Opo, ngayon tayo single. Nagpe-perform ka kasama yung daddy mo, di ba? Yung nag-tour siya sa Amerika at sa iba-ibang lugar, di ba? Ka parang front act ka ng daddy mo. Opo. So, paano yung experience siya? Paano yun yung nakatulong para lumaki yung hilig mo sa music? Yeah, ang bali po kasi dati talaga, hindi naman talaga po akong marunong kumanta. Pero hilig ko na talaga po kumanta. Tapos, nauna po akong magsulat lang, 14 years old. So, nung dinala po ako sa Amerika ni La Daddy, doon na po ako nila sinabak kumanta para makapagpahinga daw po siya. Pag nagpapalit po kasi ng damit, kami na lang po yung ipinapasok niya. Kasi hanggang nahasa na rin po, natuto na rin pong umarap sa tao, kumanta. Ayun po, malaki pong bagay po yung paghasa ni Daddy sa Amerika. So mga ilang years yun na gano'n na nagtutour kayo? Siguro matagal-tagal din po yung mga 3 years, 4 years din po yung ginawa. Kasama ko rin po yung kapatid ko that time na mag-front up. Filipino community audience to, right? Opo, napakabait po ng mga Pilipino po doon. Talagang kapag Pilipino, supportado po mga taga-Pilipino. Opo. Curious lang ako, is it an effort for you building your own name outside the shadow of your dad? Ano yung effort pa na ginagawa mo? Oo naman po, kahit sa lahat naman po ng tao, kahit hindi po sikat yung tatay, talagang malaking effort dapat po para maibigay niyo po, para makilala rin po kayo. Lalo na po sa akin, daddy ko po is malaki na po yung na-establish niya po, saka na-contribute niya po sa music industry. So, sa akin po, syempre, mas nape-pressure po ako, pero hindi ko na lang po iniisip yun. Iniisip ko po, malaking tulong po dahil rehino po ako. So, proud na lang po ako na dahil daddy ko rehino po. Tama po yung, ano pa po yung tanong ko po? Ano yung effort na ginagawa? Effort na ginagawa ko po. Ayun po, binibigay ko na lang po lahat po ng makakaya ko po, na kung ano po yung may bibigay ko sa audience, sa pagsusulat po, sa pagkanta, o kaya sa lahat po ng kaya ko pong ibigay, kahit nga pera po, bibigay ko. Kasi wala rin po ang pera, so pagkanta na lang po. Pero with regards to the production process ng album, Apo? may input din ba yung dad mo or solo mo lang yung pagdating sa recording? Lagi naman laging nandiyan yung daddy ko po sa guidance po, yun ba po yun, tama? Yeah, yung kapag sa recording po namin, nung unang-una po, sumama siya sa akin. Para tinitingnan niya kung paano kakantahin, ganun. Puro advice lang po, pero yung sa kadalasan po sa lahat ng style, ako na po balit. Pag nakita lang po siyang hindi magandang pagkakanta ko, sabi niya, anak, malitong pagkakanta mo dito, baka mas maganda, ganito ang banat mo dito. Ganun po tapos. Okay. So can you say na malaki influence ng dad mo pagdating sa music mo or may other, say, foreign kang musical influences with regards to your music? Sa music ko talaga po, napakalaki tong influensya ng daddy ko kasi bata pa po ako, siya na po yung naagisnan ko na about sa music yung pagkalaki ko po, kaya po ako nahilig, siya na po nagturo sa akin mag-gitara, siya na rin po magturo sa akin kung paano kumanta. So siya na talaga po yung parang naging pinaka number 1 influence ko po. Yung sa album naman po, tulong-tulong po kami, sila Kuya Benny, flavor ni Kuya Benny sa tour, no? Tapos po si Kuya Lito Camo, nagsulat din po sa akin. Yan. So, bali, pinagsama-sama po namin lahat ng mga naisip po namin sa isang album. Tapos hanggang nabuo na po siya. Okay, any certain, say, album that somehow influenced your music aside from your dad? Input inside.
While doing the album, say may particular album ka ba that you're listening to? Wala naman po kung naisip kong, wala naman yata po. Sa EP mo, anong sinulat mo dito? And then anong sinulat ni Verne? And bakit si Verne pinili niya maging composition writer sa album? Bali, si Kuya Benny po kasi, ang nangyari po niyan, papunta po na po ako ng Amerika. Tapos si Kuya Benny po nun, tinawagan po kami. Sabi, meron daw po siyang isinulat. Yung wasak na po, yung career single. Tapos sabi, bago ako po, tinawag niya si Mami, sa Kuya Dean Ariola. Tinawag niya sila Mami, tinanong niya, kamusta yung anak mo? Ganun. Sabi, papunta na ng Amerika eh. Sabi kong ganun. Sabi, baka pwedeng pakinggan mo na muna niya yung kantang Wasak. Tapos, pinakinggan po namin, tapos nagustuhan po, nirecording po namin, tapos